we started meeting and meeting and meeting para maayos yung programa. Kaya, ang sinasabi namin sa kanya, sabi pa niya isa, ayan, Mayor, meron tayong seal of good housekeeping. Umpisahan mo na yan. I-roll out yan. Kailangan lahat ng programa at project ay merong seal of good housekeeping. Ganun siya kagaling. Ganun siya ka-intindido. Ganun kalaki ang malasakit niya sa tao. In conclusion, I would like to end by quoting yung article ni Marisa Lerias sa ang aming Kaya Natin Core Group Volunteer. Hindi ko makalimutan itong sinabi niya. Secretary Jessie Robredo has planted the seed of patriotism within us. The millions of Secretary Jessie Robredo seeds that have been planted in our country will be nurtured, and its fruits will be the building blocks which we will be painstakingly piled up one by one until we build the proper structure that can propel this nation to greatness. Ito siguro yung naging inspiration namin. That ang Kaya Natin, nag-usap-usap kami. Ilang araw na kami nag-uusap-usap. Ang sabi namin, we'll join hands and we will fight with strong vigor and more compassion to carry on what Secretary Jessie Robredo has started. Thank you po sa kanilang pamilya for sharing Jessie Robredo. May we ask fellow co-founder, Congressman Teddy Baguilat, please, for a few words. Magandang hapon po sa ating lahat. Una-una, condolence po kay Ma'am Lenny at saka sa pamilyang Robredo. Bago ko pa nakilala si Sec Jessie, naririnig ko na yung pangalan niya dahil dati akong consultant sa League of Cities. At nakwento ng driver ng League of Cities sa akin, Pangulo si President siya ng League of Cities at that time, mayor pa siya sa Naga, na si Sec Jessie, pag bumabiyahe sa Manila, nagpapasundo sa airport kasi wala siyang service car sa Manila. So ang kanyang inihiram at ginagamit sa Manila yung bulok na service ng League of Cities. So sabi ko, napakasimple naman ng boss natin, no? Napakasimple naman ng mayor na yan. And then later on, no, my observations were validated, no, during nagsama-sama kami sa mga consultations, sa mga local officials, sa mga kapwa kong katutubo. At maalala ko one time, pumunta kaming Baguio, sinamahan ko siya, si Secretary Lasherda at saka si Secretary Dinky. So very formal yung event, nakabarong yung mga governors, no, ng Cordillera. Tapos yung nagasalita si Sec Jessie, pinagmamasdan ko, napakasimple naman ito, no? Parang hindi secretary yung dating kasi nakapolo, naka-jeans, tapos pinagmasdan ko yung sapatos niya, naka-topsider na walang medyas. So, yun ang sabi ko, napaka-cowboy ni Sec Jessie. Pero pagdating sa mensahe, no, in his very simple Tagalog prose, very meaningful yung messages niya. And when Sec Jessie talks to LGUs, no, he talks about the truth, very simple and very plain. Una kaming personal talaga nagkakilala nung binuo namin yung Kaya Natin, no. 5 pa kami at that time, si Governor Grace, si Governor Among, Mayor Sonia. Nagkataon, at that time, we're all in the minority. Opposition kami noon, 2008. So, lagi naming hinahangad na sana darating yung araw na dadami ulit tayo. Kasi sa ngayon, tayo lang nag-uusap ng good governance. No? Wala masyadong nakikinig. And true enough, as fate would have it, in 2010, we were naman in the administration. No?
Jesse was already secretary, ako naman naging congressman. And medyo nangihinayang ako dahil nung mayor ako at saka yung governor ako, hindi si Jesse ang secretary ng DILG. At that time, yung DILG ginagamit ng Estado bilang instrumento para sumunod yung mga LGUs sa gusto ng Malacanang. So kung gusto ng Malacanang ng Chacha, o kailangan mag-toe the line kayong mga governors, kayong mayors, ang gagamitin ay yung DILG. But nung umupo si Sec Jesse, ang una niyang binagyang pansin is yung seal of good housekeeping, full disclosure policy, no? Yung civil society organizations na nakikilahok sa pagpaplano. At sa ngayon, pag umuwi ako sa Ifugao, yung mga mayors ko, pinagmamayabang nila pag meron silang seal of good housekeeping na, uy, sir, nakatanggap kami ng seal of good housekeeping. So, ibig sabihin nun is alam ng mga tao kung ano yung budget, saan napupunta yung budget. So, hindi naging political yung dating ng DILG when Sec Jesse took over. He transformed the DILG, a very highly political agency, into something that was apolitical. Because he dealt with all executives, whether they were a liberal party or opposition, fairly and equally. Kaya, sa tingin ko, yun ang impact ni Sec Jesse sa mga LGUs. Kahit wala na siya, tuloy pa rin itong seal of good housekeeping. Tuloy pa rin yung kanyang binalak na itaas yung antas ng good governance ng mga LGUs. Para sa akin naman, personally, hindi ko talaga makakalimutan kay Sec Jesse, 3 bagay. Una, it's very difficult for us politicians and public officials, pag napaka-busy natin, lagi nating dinadahilan sa ating mga minamahal sa buhay na, pasensya, may meeting ako eh. No? So yung kasintahan ko ngayon, girlfriend ko, staff ni Sec Jesse, ko-complain siya pag gabi, date sana, pero sabi ko, meron meeting eh. Tapos sinasabi niya, bakit si Sec Jesse napaka-busy buong araw, pero pag gabi, kailangan mag-meeting sila ni Ma'am Lenny. So yun siguro ang isang personal insight ko no, na above anything else, above your work, no, yung love for family is also important. More important, in fact. And secondly, for us politicians, no, laging linilecture ni Sec Jesse ito, especially sa liberals, no, at sa amin kaya natin champion, sabi niya, tayo mga kaya natin champions, tayo mga politicians, hindi lang sapat yung matino ka. Kailangan mahusay ka rin. Pwede kang napaka-honest, pero hindi ka naman nakakapag-deliver ng mga services. So, hindi rin maganda yon. Lalo nang hindi maganda yung nakapaka-popular mo, ang dami mong mga programa, pero nangungurakot ka naman. So, ang tanong namin sa kanya, so how do you balance, Sec Jesse, yung good governance and ethical leadership with the reality of Philippine politics? Lalo na kung eleksyon. Sabi niya, simple lang yan. No? May mga leaders ka. Of course, you take care of them. But at the end of the day, mas pakinggan mo yung tao, hindi yung leader. So, maybe I'll end with quoting one of the quotes that I read about Sec Jesse during one of his interviews sa media. Sabi niya, the biggest challenge for leaders today is to do what's right. It's easy in theory, but in this world, we all know that sometimes the easiest thing to do is the wrong thing. Some people will not be happy, and somewhere along the way there will be criticisms. But Sec Jesse believes that the people will understand that these are difficult choices that a leader has to make. And at the end of the day, the long-term benefits will outweigh the short-term sacrifices. And every time I hear Jesse talk about these things, that's truth to me because ginawa na niya yan sa Naga. Kaya, Sec Jess, kahit medyo nauulila kami ngayon, huwag ka mag-alala, kami sa kaya natin, itutuloy namin yung good governance at ethical leadership na iyong sinimulan. Maraming salamat po. Now may we ask one of the members of the Kaya Natin team, Ms. Kai Pastores, to please speak in behalf of the Kaya Natin office. Good afternoon, everyone.
Actually, hindi po ako mahilig magsalita sa harap ng maraming tao. Kung pwede kong iwasan, talagang pipilitin ko siyang iwasan. Pero when I was told that if I could speak in this memorial service for Secretary Jessie Robredo, I agreed. Parang naisip ko naman, pagsisisihan ko to habang buhay if I pass up an opportunity to pay tribute to one of my personal heroes. I first met Mayor Jessie in 2008. Kasama sila Among Ed and sila Gov Grace. I was fresh out of college then in my first week of work at the Ateneo School of Government. So back then, I was really very jaded, very apolitical. Ako po yung isa sa mga kabataan na wala talagang pake sa nangyayari sa bansa. So, but little did I know that that meeting with the three founders of Kaya Natin would change the way I think about my country and our leaders. I learned about Secretary Jessie's life. You wouldn't really know about his life from his speeches because he always said we and us. Ang mga speeches po niya sa mga forum namin, sa mga schools, parating kami doon sa Naga, nagawa namin to, isang proyekto namin doon, and so on. He always shared the credit with his people. I learned about his life through his actions and the people around him. I admired his simplicity, his way of thinking, his way of relating to people. Pero I admit po, kinakabahan ako pag kinakausap ko siya kasi ang galing-galing niya and he was really one of my idols. But he never let me feel small. I think I was just afraid of sounding foolish in front of him. But Secretary Jessie always talked to you as if you were an equal. Feeling ko nga po, isang champion of good governance din ako pagkausap ko siya. Secretary Jessie just has this way of connecting to people, rich or poor, young or old, politician or not. Pero sa totoo lang po, maraming beses na rin kaming in-injure ni Secretary Jessie, parang sabi nga po ni Gov Grace. Parang naging expectation na po namin na either one, malilate siya, two, aalis siya ng maaga, or three, hindi talaga niya kami sisiputin. Pero kahit ako po yung nasistress sa pag hindi po siya sumisipot, sa totoo po ay lalo ko siyang hinangaan dahil dito. Hinangaan ko siya dahil sa dedikasyon niya sa kanyang pamilya. I grew up with the same value that family comes first, and knowing that someone like Jessie Robredo also stood firm on that same principle made me look up to him even more. It's difficult to say everything I want to say in such a short time. Siguro po, I just want to tell the Secretary, thank you po sa pag-asang binigay ninyo sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit mawalan ng isang tao na hindi ko naman kamag-anak. Pero parang nung nalaman namin yung nangyari, parang kakaiba yung feeling sa puso. Parang nabasag yung puso. Parang gano'n po yung pakiramdam. Nakalungkot, nakainis. Pero tulad nga po ng sinasabi ni Secretary parate, kung panahon mo na, panahon mo na. Kaya kumakapit na lang po ako sa Panginoon sa pag-asang may mas magandang plano pa po siya sa atin. Siguro din naisip niya na marami nang nagawa si Sec Jessie para sa atin, kaya tinawag na niya siya pauwi. It is to Secretary Jessie, among other people, whom I owe my love and passion for our country. It was because of him that I began to dream again of a better Philippines with better leaders. He gave me hope. He gave me my country back. Almighty Father in heaven, we thank you so much for giving us Jessie Robredo. We thank you for his life and his family. We thank you that even in his death, we know you are still in control. We thank you for the many lives he has touched, and we pray that these lives would carry on Secretary Jessie's work.